So, ako naman po ay nagtataka sa sinabi ng isa kong co-reactor na si Kirab agad na umaksyon at naisipang doon na muna si Beyonce. Dahil sa nga ba natuklasan natin or dahil sa sinabi ni Beyonce doon sa video vlogs or sa live ni Kuya Val Santos Matupa. Kailangan ba nating maalarma? No? Para sa akin, hindi. It's up na din po sa inyo. Kasi, bakit ganun, no? Ginagawa ng issue ang tatay ni Beyonce. Nagtataka po ako kay buting tao, kay buting magulang, bakit ang daming ganun. Napakabait. Napakabait po talaga. So, ayon nga po doon sa video, si Beyonce ay pansamantala muna na doon sa bahay nila Kalingap Rob. Pansamantala. So, paano naman po yung nanay niya, yung mga magulang niya? Yung nanay niya, yung mga kapatid niya. Alam naman po nating lahat na mabait po yung tatay ni Beyonce. No, kasi magre-reflect po, no, kung paano pinalaki ng magulang si Beyonce. Alam nyo, ramdam ko, no, bilang isang broken family, napaka-blessed ni Beyonce sa magulang po niya. Ewan ko na lang kung may kumakalat pa ba na issue patungkol doon or nasasaktan si Beyonce. Although wala naman po. Diba? Kasi, napakaamo po ng mukha. So, para sa akin, hindi naman po siguro darating sa punto na ganun. Na umaksyon si Kalingap Rob at doon. So, siguro, para sa akin, sleep over. Pwede pa, no? Mag-sleep over si Beyonce ng ilang araw doon sa bahay ni Kalingap Rob. Pwede pa, pero yung sabihin na pansamantala, alam naman po natin si Beyonce ay mag-OOGT na, diba? Medyo delayed na nga yung OGT niya dahil sa pagpunta niya sa Hong Kong. Kaya wag po natin masamain at bigyan ng kahulugan yung tatay ni Beyonce kasi napakabait na tao. Nakikita ko sa kanya na good example po siya sa mga tatay out there na kahit hindi mo sariling anak, kasi sabi nga daw po nila tatay-tatayan ni Beyonce, pangalawang Mr. ni Ate Hansel. Para sa akin, wag po gawan ng issues. All positive lang, tayong lahat ay may kanya-kanyang pananaw, reactions, opinion, kumbaga, kaya para sa akin, wala pong masama doon. At hindi po kailangan maalarma ang lahat. Diba?